Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa isang nakakagulat na kontrobersyal na pangyayari, nang-umpisal si Pangulong Junior or Pangulong Kuting Junior na ginamit lamang niya ang impluensya ni pangalawang Pangulo Sara Duterte upang matamo ang tagumpay sa halalan noong 2022. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng malaking alon ng reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng ating pamahalaan. Sa isang press conference na ginanap sa palasyo, na inamin ni Pangulong Kuting Jr. na ang malakas na suporta at impluensya ng pamilyang Duterte, lalo na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng kanyang anak na si VP Sara Duterte, ang naging pangunahing estratehiya upang masiguro ang kanyang pagkapanalo. Hindi ko may kakailang katotohanan. Ang pangalan at impluensya ng mga Duterte ay nagbigay sa akin ng malaking bentahe. Ginamit ko ito upang masiguradong manalo ako bilang Pangulo, ayon kay Kuting. Nagpahayag ng pagkabigla at pagkadismay ang maraming Pilipino sa nasabing pahayag. Ang ilan ay naramdaman na sila'y naisantabi at niloko ng administrasyon. Nakakapanlumo na marinig na ang ating Pangulo ay hindi pala tunay na nagtagumpay sa sariling kanyang kakayahan kundi sa impluensya ng iba. Kasabay ng kanyang pag-amin, humingi rin ng kapatawaran si Pangulong Kuting ng Norte sa publiko at sa pangalawang Pangulong si Sara Duterte. Humihingi ako ng kapatawaran sa aking mga nasaktan at nadismaya sa aking mga nagawa. Naway matuto tayo sa mga pagkakamali ng nakaraan, ani ni Kuting na tila nagsisisi sa kanyang ginawa. Si VP Sara Duterte ay hindi nagbigay ng opisyal na pahayag ukol sa isyung ito, ngunit inaasahan na magkakaroon ng kanyang reaksyon sa mga susunod na araw. Ang pag-amin ni Pangulong Kuting Jr. ay nagdulot ng iba't ibang espekulasyon sa mga eksperto sa politika. Ang ilan ay naniniwalang maapektuhan nito ang kanyang kredibilidad at ang tiwala ng publiko sa kanyang administrasyon. Ito ay isang malaking dagok sa kanyang pamumuno at maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang pagbabago sa politika ng bansa. Ang pag-amin ni Pangulong Kuting ng Norte ay nagsilbing isang paalala sa kahalagahan ng integridad at katapatan sa pamumuno, habang hinihintay ng publiko ang magiging tugon ni VP Sara Duterte at mga susunod na hakbang ng administrasyon na nanatiling mahalagang at mapanatili ng tiwala at suporta ng sambayan ng Pilipino para sa ikabubuti ng bansa. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Alam niyo si VP Sara Duterte, simple lang pero rock. Pag siya nagsalita talaga, nawiwindang ang administrasyon. Din, pag si VP Sara, tahimik lang yan. Pagka ano yun aasarin mo ng aasarin, ginagalit ng mga ensimada vlogger. Tandaan nyo ito yung mga ensimada vlogger na yan, bayad ho yan. Yang mga yan, bayad ho yan para banatan si VP Sara Duterte. Yan ay na-establish na natin. Na-establish na natin yan kay Makagago, doon sa Bungal na nagre-recruit. Kaya sigurado tayo, yung mga ensimada vloggers na yan, lahat yan, bayaran yan. Bayaran yan para lang siraan si VP Sara Duterte. Kaya nga hinihingi nila lagi ang panig ni VP Sara Duterte. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi wala silang content. Importante yung content sa kanila kasi siyempre baka mamaya anak ng tutsa bumawi ito nagbabayad sa amin. Kasi kailangan namin tirahin si VP Sara Duterte. Hook by crook. Crook o by crook. Hook. Kailangan namin tirahin si VP Sara Duterte kasi yan ang dahilan kaya kami binabayaran. Tama, mali. Kaya sila lagi silang para silang mga vulture. Alam mo yung vulture?
Yung nakaabang na magkamali ka ng konti, basta may sabihin ka, yayarin ka namin. Ganun sila. Yung mga insimada vlogger na yan, di ba? So, kita mo naman, tahimik si VP Sara Duterte. Biglang nagsalita lang, simple-simple lang na salita niya. Ginawa na ng istorya ng lahat ng ensimada vlogger. Matik. Alam mo, ito magtataka ka. Dati, puring-puri sila dito. Mga animal yan eh. Ginamit yan si VP Sara Duterte para mai-promote yung kanilang presidente. Anong katunayan yan, Banat Bay? Eto, unang argumento. 2022 campaign. Every time na nagsasalita si Pangulong Duterte na merong isang kandidato na ganito. Tapos, siyempre, mga tao, common sense naman kung sino yung kandidato na yun. Alam na ng lahat yun. Di ba? Sabihin nila si Marcos, bla bla bla. Etong mga ensimada vlogger, ano ang pananggan nila? Kung yan, bakit yung anak niya kasama si Bongbong Marcos? Tama, mali. Di ba? Ibig sabihin, doon pa lang, ginamit na nila si VP Sara Duterte pananggala sa lahat ng kokontra kay Bongbong Marcos during the campaign. Tama, mali? Yeah? Yung palang proof na every time na binabanatan ni VP Sara ni Pangulong Duterte o di kaya ng mga supporter ni Pangulong Duterte si Bongbong Marcos. Alam mo, sabi nila, ganito, kung gano'n, bakit yung anak niya nandito? Tingnan mo na. Doon pa lang, simpleng-simple. Ginamit na talaga nila si VP Sara Duterte panangga dito sa mga tumututol kay Bongbong Marcos during the campaign. Naintindihan nyo na? Di ba? So doon pa lang kitang-kita mo na manggagamit itong mga ensimada vlogger. Puring-puri sila noon eh. Kung totoo yan. Ganun eh. Kung totoo yan, bakit kasama ni VP Sara Duterte si Marcos? So hindi siya yun. Todo sila pagtatanggol dito kay Bongbong Marcos eh. Tapos, kanyari, wala, di ba? Nga. Isa lang ibig sabihin nun, mga kababayan. Isa lang ibig sabihin nun, manggagamit kayong mga animal kayo. Manggagamit kayo. Pinag-uusapan nga natin yung unit team, di ba? Sinasabi ko nga sa inyo na si VP Sara Duterte simple lang pero rock, di ba? Pag bumanat ho siya. Yung sinabi niyang yun, alam mo, malalim ho kasi yun eh. Panoorin natin gusto ko lang ipakita lang ho sa inyo at napaka-importanting symbol. Alam mo, si VP Sara Duterte kasi, hindi po yan gumagawa, nagsasalita o umaaksyon ng walang meaning. Lahat ng ginagawa niya calculated. Ano po kasi yan eh. Magkaiba po sila ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, Chawalsi, salamat po. Si Pangulong Duterte parang ano siya, yung bigla-bigla, yung hindi niya pinaplano yung sinasabi niya, nasa utak lang niya tapos biglang magsasalita siya, depende sa tanong, depende. Si VP Sara Duterte spontaneous si Pangulong Duterte. Si VP Sara Duterte nag-iisip pag magbibigay ng statement, talagang planado. Anong gagawin? Saan ako a-attend? Hindi, ganun si VP Sara Duterte, ika nga. Okay, magkaiba talaga sila. Kaya eto, naniniwala ako na matindi yung ginawa niyang pahayag sa pamamagitan ng kanyang aksyon. Tandaan ninyo this was the day that the Lord has made. And then, this was the day after, di ba? After noong SMNI siege. KOJC siege. Pagkatapos nung raid na ginawa, yung pang-abuso sa KOJC, ito yung araw na to. Kanya-kanyang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Nang tanungin tungkol sa estado ng unity, ang sagot ni VP Sara, hindi na kami kandidato. Nasa frontline ng balitag yan si Maricel Halili.
Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa monumento ni Gato C. Rizal sa Maynila. Itinaas ang watawat ng Pilipinas sa tinawit ang lupang hinirang. Yun na, babago. Sinundan ito ng kontrobersyal na bagong Pilipinas Hymn at Pledge. Nag-alay din ang Pangulo ng bulaklak sa puntod ng ating pambansang bayani. Kinahapunan, nagtungo si Pangulong Marcos sa Quirino Grandstand para sa Parada ng Kalayaan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin muli ng Pangulo ang kahalagahan ng unity o pagkakaisa. Ipakita natin sa buong daigdig na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o sa yaman, kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating pinaglalaban. Sa alab ng pag-ibig sa bayan at sa di matatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan. Dapat din daw magbalik tanaw sa mga ginawang sakripisyo ng ating mga bayani. Nakakalungkot isipin na marami sa mga kabataan ngayon ang hindi kilala Sino? ang bursa. Nakalimot na sila sa lahat ng pinagdaanan ng ating bansa upang magkaroon ng kasarinlan. Eto muna. Eto. Dito muna tayo. Bago tayo pumunta kay Bibi Sara Duterte, napaka-importante ito. Makinig kayo, ha? Makinig kayo na mabuti. Alam mo ba, Araw ng Kalayaan, diba? Kailan po yun? June 12. Di umano. Bakit June 12? Ipapaliwanag ko sa inyo, ha? Kasi napaka-importante nito. Sinulat ko nga ito para mas may paliwanag ko sa inyo ng maigi. Kasi medyo meron po kasing ikinapareho yung pagdidiwang ng Araw ng Kalayaan ngayon, itong panahon na to, at nung unang panahon. Okay? Tingnan ninyo yung mga dates na sasabihin ko sa inyo. April 12, nagtipon-tipon yung mga revolusyonaryo. Kasama na dyan si Emilio Jacinto, sila Javier Masangkay, Tolentino, Faustino Manalac. Kasama ho nila si Bonifacio. Nagtipon-tipon ho sila, binuo nila yung revolusyonaryo. Kasama si Bonifacio. Siya ang pinuno niyan. At nung 1896, sumiklab na ang revolusyon. Tandaan ninyo, ang sumasakop nito, Espanyol. Spain ang sumasakop sa atin nito. At nung 1897, after 1 year, okay? Kasi December 1897, isipin nyo, 1895, nagsimula yun, April, nag-usap-usap sila, 1896, nagsimula yung revolusyon. December ng 1897, nagkasundo ang mga Kastila at ang revolusyonaryong Pilipino. Nagkaroon sila ng tama na tong geran to. Ang gulo-gulo, sabi nila. Nagkasundo sila at ang isa sa mga napagkasunduan nila, si Aguinaldo ay ipatapon sa Hong Kong at may kasamang bayad. Tingnan nyo, ha, ito'y may relasyon sa ating nangyayari. So pumayag ang mga revolusyonaryong Pilipino na ipatapon si Aguinaldo doon, tapos binayaran tayo. Maraming binayad sa atin. Danyos, kung ano-ano. Ito malupit. Okay, pakinggan nyo. Tapos sumiklab nun ang US-Spain War sa Pilipinas. Pagtapon doon, di ba? So, nagkasundo. Sige, tigil na muna yan. Biglang pumunta Amerika sa atin. Sumiklab ngayon yung gera na yon. May 1, 1898, nanalo ang US sa Spain. 1898, May 1. May 1, 1898. Remember that date. Nanalo ang US sa Spain. Ibinalik ng Amerika si Aguinaldo May 19. Tanungin ko kayo, sino ang nagbalik kay Aguinaldo? Amerika. Mula Hong Kong, ibinalik siya sa Pilipinas. At siya ang ginawang presidente. I think you are understanding what is happening now. Ito ho'y nung unang panahon. Ito'y part ng ating kasaysayan. Imagine niyo yun, ha?
part ito ng kasaysayan natin na ang nagluklok kay Aguinaldo bilang presidente ay ang Amerika. Sa katunayan, doon sa mga gabinete ni Aguinaldo, meron pa siyang isang sinamang Amerikanong opisyal na si Colonel Johnson. At dineklara, ito isipin nyo, dineklarang Independence Day kasi ang kasarinlan natin noong June 12, 1898. Si Aguinaldo ang nag-declare niyan. At kasama niya sa mga namumuno ang isang Amerikano. Pero hindi doon natatapos yan. Dito makikita mo na kung gaano kapakialamero ang mga Amerikano. Tama kayo, sounds family, di ba? Sounds familiar, ika nga. Pero, magtataka kayo, hindi kinilala ng kano ng Amerika yung June 12 nating Independence Day. Bakit kanyo? Kasi gusto namin gawin July 12. July 4 pala, sorry. July 4. Bakit? Kasabay ng kalayaan nila. So meron silang celebration ng July 4. Sabi nila ayaw nila ng June 12. Gusto namin July 4. Ganon sila. Grabe ho, ganon ho sila diktador. Isipin mo bumalik si Aguinaldo, dinala ng Amerikano si Aguinaldo pabalik para mamuno, pero kailangan may kasamang opisyal namin. Ito yung opisyal, si Johnson, yung Colonel Johnson, isinama sa pamahalaan ni Aguinaldo. Pero hindi rin kinilala yun ng Amerikano. Nandito pa rin sila. Kaya nga meron tayong American, may labanan tayo sa Amerika eh. Diyan pumasok yung General Luna, kung matatandaan ninyo. Nilabanan ni General Luna Amerika kasi nga nagagalit siya. Di ba? Na bakit parang kinukontrol tayo ng Amerika? Akala ko ba lumaya na tayo sa Espanya? Lumaya tayo sa Espanya pero kinontrol naman tayo ng Amerika. Etong importante dito. Parang ganun na nangyari sa atin ngayon. Alam niyo kung sino nagbalik na ibalik sa... Kasi ginawa ng July 4 yung araw ng kalayaan eh. Kalayaan na ibinigay ng Amerika, na hawak ng Amerika. Binalik lang nung panahon na ni Macapagal. Hindi si Arroyo, Macapagal, yung tatay niya. Binalik sa June 12. Nag-declare na gawin natin June 12. Sa madaling salita po, etong Amerika, talagang mahilig sumausaw sa Pilipinas. Talagang yung interest nila, pinalaya tayo sa Espanya. Yun ang kanilang propaganda, pinalaya tayo sa Espanya. Sa pang-aapi ng Espanya. Pero kinontrol nila tayo at naglagay sila ng presidenteng tuta ng Amerika. Tanungin ko kayo, ano sa tingin ninyo ang sitwasyon ngayon? Tingnan ninyo kasi importante ito Ngayon, ganon din ang sitwasyon. Quote unquote, pinalaya tayo ng Amerika sa tanikala ng mga Chinese. Which is hindi naman, sana kung ganon ang nangyari. Espanya talagang sinakop tayo. Pero ang Chinese, sinakop ba tayo? Hindi. Pero pinalalabas nila na tayo ay parang inander ng China through Duterte, tas palalayain namin kayo. At naglagay sila ng presidente nila. Tama, mali. Ganong kalupit. Sa tingin nyo, papayag sila? Hindi. Kaya nga, noong unang panahon, naglagay sila ng mga opisyal nila. Ngayon, hindi nila pwedeng gawin yun. Di ba? Maglagay ng opisyal nila. Di ba? Kaya ang nilalagay nila ngayon ay yung mga opisyal nila na tuta nila, yung sunod-sunuran. Tulad ni Ganon kalupit yun. Ganon po kalupit yun. Naglagay siya ng mga opisyal ngayon na kung saan ay nakikinig. Di ba may kwento nga ako sa inyo, hindi ko na lang sasabihin. Kwento sa akin ng isang vlogger ito Itong vlogger na to,
Matindi banat nito sa sa China. Ay, sorry, sa Amerika. So, ang tawag sa kanya pro-China sa vlogger na to. Inayaan siya ni isang opisyal doon sa yate ni Andrew. Yate lang. Tapos, dinala niya ng mga babae para talaga mapasunod niya itong vlogger. Inaakit niya ng mga babae. Tapos nandoon mga opisyal din ng mga Amerikano. Pilipino ito na opisyal ng gobyernong ito. Inaya niya itong ngayon magkaaway na sila sa Twitter. Baratan na sila ngayon sa Twitter. No? Inaya niya itong vlogger na ito para maging parang propagandist nila for America. Tapos ang kasama doon ay puro mga Amerikano. Tapos may para maakit ito habang sila nagiinuman, inaakit sila ng babae. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yan. Bahala kayo. Pero lihiti mo yan, sigurado ako. Kaya nga alam mo, sa totoo lang, ang lupit. Ang lupit po ng pangyayari natin ngayon. Kasi ko ito napag-aralan ko ito nung sa history nung aking kaya binalikan ko. Sabi ko, may pagkakatulad eh. Di ba kung mapatandaan ninyo na meron silang sinasabi na ibinenta tayo sa Amerika? Totoo yun. Totoo na Amerika na ang nag-control sa atin after the Spain. Kinontrol talaga tayo. Lahat ng aspekto ng gobyerno natin kinontrol nila. Kung papansinin nyo nga, even the form of government na meron tayo ngayon, pattern sa gobyerno ng Amerika. Even our constitution and laws are pattern sa konstitusyon ng Amerika. Kaya nga, impluensya ng Amerika sa atin, nandito hanggang ngayon. Naalaya na tayo supposedly. Napakyo yan ni Duterte. Di ba? Nakalaya na tayo sa pagdidikta nila. Ngayon, naglagay sila ng aginaldo. Tuloy. Pinili naman ni Vice President Sara Duterte na pangunahan ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Davao City. Dumalo siya sa flag raising ceremony at nag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Rizal. Sumentro rin sa pag-alala sa mga sakripisyo ng ating mga ninuno ang kanyang mensahe. On Independence Day, we do not only celebrate our liberation, but also place emphasis on the importance of remembering the adversities we have overcome and the ideals we fight for. Nagbigay din ng reaksyon ng pangalawang Pangulo sa estado ng... Dito, kita ninyo, maganda ditong Una, first statement ni VP Sara Duterte ay yung hindi niya pagsama during the celebration ni PBBM, which is a big thing. Talagang laging nagsasama pagka Independence Day ang Vice President at Presidente. Lalong-lalo na, ito'y magkasama talaga. Ibig sabihin, hindi katulad ni PRRD tsaka ni Leni Robredo, magkaiwalay ng partido, nanalo. Ito talaga unity team. And yet, pinili talaga ni VP Sara Duterte na gawin sa Davao. Parang sinasabi niya sa gobyernong ito, do not mess with my city, Davao. Ito, sa tingin ko, yun yung kanyang statement dito. Hindi niya ginawa kung saan-saan. Kasi tandaan ninyo, usually ginagawa yan sa Cavite, hiwalay-hiwalay yan para kung saan talaga nagkaroon ng supposedly revolutionary movement noong kaya nga nag-declare ng June 12, di ba? So hiwalay-hiwalay yan. Ngayon, walang kinaugnayan ng Davao. Hindi ko sinasabing hindi parte ang Davao. Pero in yet, doon niya ginawa. Talagang ako sa tingin ko, statement yan. Statement yan na, kasi after niyan, na halos magmarsyalo na. Actually, si Roque nga, ang tawag dyan,
martial law na hindi dinideclare. Pero parang iminartial law ang Davao. Ngayon nga, kasi nakakakuha kami ng info directly sa SMNI, di ba? At directly sa KOJC. Alam nyo, grabe daw ang checkpoint sa Davao ngayon. Grabe daw ang presence ng SWAT sa para talagang military zone ang Davao ngayon. Sa dami ng nag-checkpoint na pulis, talaga nga naman daw na dati naman, una-una, there is no reason para mag-checkpoint ng bonggang-bongga. Bakit? Ang payapa ng Davao Ang ayos-ayos ng Davao. Wala hong ni isang masasabi mong kaguluhan sa Davao. Isa sa buong mundo nga, isa sa mga city na peaceful ang Davao. Tapos ngayon, kaliwat kanan ng checkpoint. Sino binabantayan nyo? Hindi, diba? Normal naman to. Kung magulong isang lunsod, bantayan nyo. Checkpoint kayo. Pero dito sa Davao, wala namang, una-una alam mo, lungkot nga dyan Hindi, ito, walang biro ito Di ba kunwari ikaw pupunta ka sa isang lugar, di ba? Kasi usually ako, sa gabi ko talaga taong gabi ko Dracula ko Ayoko kasi na mainit, ayoko ng So sa gabi talaga ako lumalabas. Pero every time sa Davao ako nagpupunta, feeling ko nagbabago yung clock ko. Hindi, walang biro. Pag ako napunta sa Davao, feeling ko nababago yung clock ko kasi ang aga-aga matulog ng tao. Bawal na yung mga restaurant na may inumin. Ang bukas na lang, Waxis. Waxis. Di ba bukas na lang talaga, Waxis? The rest, puro. Hindi, mga na lang ang bukas dun. Mga fast food, siguro, 7-Eleven. Pero grabe ho. Di ba, na-bring up pa nga namin yan kay Basti. Kasi ganun nga katahimik po ang Davao. Di ba? Yung ang Colasas, kami lang ang... Di ba, Madam Sheng Dabawenyo? Naalala ko, Colasas noon, dito sa Timog, punong-puno ng tao yun. Doon, pinagbuksan pa kami, sarado na. Ganun kalupit di ba? Tapos, lalagyan mo ng kaliwat kanan checkpoint, tapos may pinakita pa sa aming video na... alam mo yung mga unang nakita nating video, akala natin yun lang yung pulis. Hindi pala. Talagang truck yung mga pulis doon na pumunta sa KOJC. Ganon kalala. Kaya nga itong statement ni Madam BP Sara Duterte ay magandang statement ito. Ito ay declaration na huwag niyong guluhin ang city ko. Matino to, maayos to. Eto, nagdeklara. Dito ako nag-celebrate ng independent kasi independent ang city namin. Alam mo, yun ang pinakamatinding doon. Pinakamatinding simbolo. Pagpapahiwatig ng independence ng Wag ang mga Duterte dahil independent ang city namin. We can be a progressive city apart from the national government. Kaya ang ganda ng statement ni Madam dito. Di ba? Ang ganda ng ginawa niyang pagpunta doon at hindi siya sumama sa national government in celebrating Independence Day. Panalo yun. Palakpakan natin si Madam BP Sara. Kanilang unity team ni Pangulong Marcos. Di maikakaila ang lumalalim na alitan ng mga Duterte at Marcos kaugnay ng iba't ibang issue. Ang unity was the tandem during the 2022 elections, and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections, and then imadang elections na daog na unity. And kapasalamat din sa ato ang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem noong Ito yung sinasabi niyang unity team, di ba, nung nakaraang eleksyon. Alam mo, kayong mga ensimada vlogger, huwag kayong mapikon. Kasi tama naman si Madam BP Sara Duterte that unity team is just during the election. Which is, kasalanan nyo naman. Bakit hindi naging united na ngayon? Ito very effective yung propaganda ninyong mga tanso.
na ang mga Duterte at Marcos ay magkasama. Hindi naman totoo yan eh. Alam mo, during the election, sure ako doon. Kasi during the election, ilang beses ko pong nakausap ang ating Pangulong Duterte noon. So wala talagang Duterte Marcos supposedly. Although si VP Sara Duterte sumama kay Marcos. Kaya nga, in respect, mula nung sumama si VP Sara Duterte, tumahimik ang ating Pangulong Duterte dahil nandun ang kanyang anak. Ganun no ka-respectful si PRRD. Even if ayaw niya kay Marcos, ilang beses niya sinabi, ilang beses nag-apply yan na sekretary, hindi niya kinuha. Tahimik lang siya nung nagkasama na si VP Sara Duterte at si Marcos. In other words, umagri din siya. Somehow sa unit team. Hindi na siya umimik. Tumahimik na lang siya. Eh sino sumira ng unit team? Okay, tanungin ko kayo, sino sumira? Alam niyo kung sino? Si Tamba. Si Tamba Luslos ang unang tinanggal si ganito, napraning eh. Alam mo kung hindi, ewan ko sa totoo lang sabi nga nila, di ba, lagi nilang pinagbibintangan si Marcos ang praning, di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi. Pero yun ang sinasabi nila lagi. Pero sa tingin ko, tingnan din natin si Tamba, ito ang pinakapraning sa praning. Kasi tandaan ninyo, ang optics o ng camera, importante talaga dyan yung number games dyan eh. Hindi katulad ng Senate, kung magkakaroon man ng kudita, madaling magkaalaman kasi 24 lang kayo. Doon sa cameras, grabe kasi dyan eh, ang dami dyan eh. So dyan eh, biglaan na lang magkakagulatan na nandun na pala sa kanya yung numero doon sa kalaban. Kaya wala pang usapang ganun. Tinanggal niya na si Gloria. Kasi alam natin malapit si Gloria kay BP. Alam naman natin ang kasaysayan ni BP Sara at saka si Gloria, di ba? Which is, si BP Sara ang naglagay kay Gloria speaker nung panahon ni Alvarez. So para mawalan talaga ng power, to demonstrate power at mawalan ng power si Gloria, kailangan tanggalin ni Romualdez si Gloria doon sa position niya. Tinanggal niya. Nainis siyempre si VP Sara Duterte. Nag-resign siya, di ba? Doon sa Lakas. Sino ba ang boss ngayon sa Lakas? Walang iba kundi si Tamba. Oh. And because of that, napraning na siya. Inisa-isa niya na yan. Gumawa na siya ng kung ano-anong step, ika nga. Halimbawa, yung confidential funds. Na, tingnan nyo kung gaano ka-obvious yung nagamit ng mabilis. Paano hindi magagamit ng mabilis? December nyo ibibigay, kailangan maubos yun by January bago matapos ang December. So doon pa lang inoperate na kaagad si BP Sara Duterte. Inoperate na ho siya. Nag-hire na mga vlogger, di ba? Para siraan si BP Sara, which is again, hindi ko na kailangan patunayan dahil napatunayan na natin ng ilang beses yan. Umamin pa nga isa eh. Umamin pa yung isa. Yung isa naman, may lumabas na audio. So alam natin na talagang niraratrato ito si BP Sara Duterte. Praning kasi. Praning kasi yung isa doon, si Tamba. So yun yung dito eh. Yun yung cause kung bakit nawala ang unit team. Kasi kung titingnan ninyo, ilang beses nagka-issue anong sagot ni Marcos? Di Bongbong Marcos sabi niya, there is no reason na ma-impeach. Second, walang reason para mag-resign bilang DepEd Secretary. Di ba? Pahiyang-pahiya nga itong mga tanso vlogger. Kasi itong mga tanso vlogger, hindi naman ang boss nila si Marcos eh. Si Tamba ang boss nila. Si Tamba ang ang pinaka... alam niyo na, naandun ng biyaya ng buhay. Nakakitamba eh. Wala naman kayo dito kay Marcos eh. Kaya nga, lahat na lang ng, dapat mag-resign ka na. Di ba ganun ang ganun yung mga hayop na yan? Wow. Dapat mag-resign ka na. Wow.
Kano ka pa? O tapos ganyan ka? Wow, dapat mag-resign ka na. Tapos biglang, kita nyo ha, dito mo mapapansin na sino ang nagbabayad dito sa mga animal na to. Pansinin nyo, bakit? Kung gano'n ang direksyon ni Marcos, bakit niya tatanggihan na sabihin niya na bakit pagre-resignin? Bakit i-impeach? Ibig sabihin, yung kumpas nitong mga lintik na mga animal at patay gutom na ensimada vlogger ay hindi nanggagaling kay BBM kung hindi nanggagaling dito kay Tamba. Yan ang katotohanan. Hindi ko nililigtas dito si Marcos pero kailangan kasi natin maunawaan kasi baka mamaya we are hitting the wrong person to the point kasi tandaan ninyo, eto yan ganito yan ipapaliwanag ko lang sa inyo. Kung wari ikaw may baril ka, ang bala nito siyam. Laging tandaan ninyo, merong decoy na lalabas dyan para ubusin mo muna yung bala mo sa kanya. Para pag lumabas na yung totoong kalaban, ubus na. Nagigets nyo ibig sabihin? Ganon na mangyayari sa atin kung hindi natin sisiguraduhin kung sino talaga yung nanggugulot, bumabanat. Baka kasi mamaya, isipin nyo to, ano naman, eto kaya nga ako sabi ko sa inyo dapat maging mautak kayo Dahil may mga vlogger dyan, ang direksyon nila kay Marcos, kay Lisa Marcos. Hindi Una-una wala na yan. After 2028, mahirap na tumakbo uli yan. Kahit totoo lang, hindi na makaka-retain yan. Hindi mananalo yan. Kahit anong gawin mo, pagbalik-balik ta rin mo mundo. Pero ang pwede pang, kasi una-una, bawal na sa batas, bawal na sa konstitusyon na tumakbo si Marcos, di ba? Pero ang pinaka, dito, yung Romualdez. Kita nyo yung walang yung mama na yun? Sorry pasensya na, pero totoo Nung nag-speech, tawan-tawa nga ako dun sa speech niya Talagang pinipilit niyang maging masa kasi alam ng lahat ng tao Walang presidenting o walang politiko na nanalo na hindi makamasa. Kahit may pera ka pa. Di Venecia. May pera niya naubos. Si Mitra. Puro mga speaker yan. Popular yan. Mapera yan. Tandaan ninyo, speaker din sila dati Mga speaker. Ito naman, Senate President, si Villar. Pero kasi ang Pilipino, hindi talaga Kailangan talaga makamasa. Pag hindi ka makamasa, hindi ka mananalo kahit anong gawin mo. Makino Love, salamat po. Kabati naman ng good morning sa Kalapatids ng Las Vegas. Good morning. So ibig ko sabihin, talaga si Romualdez po ang pumoporma. Kaya nga ngayon pinipilit niyang magtagalog, di ba? Kahit mali-mali na, pinipilit niya talaga. Kasi alam niya na hindi pa pwedeng madaan lang sa pera. Kailangan makuha mo talaga yung masa. Kaya ang ginagawa niya ngayon, as early as now, nag-iikot siya sa probinsya. Namimigay ng ayuda, naka-smile, kunwari, ang bait-bait, di ba? Tingnan niyo. Yun talaga ang pumuporma dito. At yun talaga ang sumira sa Uniteam. Eto nga Isipin nyo na, ito na-realize ko lang nung isang araw, napaka-importante ito maunawaan natin. May Uniteam naman talaga Alam niyo kung bakit? Marami silang nalokong Duterte supporter Ano ibig sabihin? Marami silang nabudol na Duterte supporter. As a matter of fact, iilan lang kaming vlogger na Duterte na hindi nagpaloko, hindi nagpabudol. Karamihan ng mga quote-unquote Duterte supporter vloggers napunta din sa Uniteam Hindi nyo napansin? Di ba? Ang dami dyan. Uniteam sila lahat. I won't name names. Iba nga sa kanila, naging official pa Tama, mali. Pero bakit nawala? Kagagawan ba ni BP Sara Duterte? No! Until now, BP Sara Duterte is
not hitting directly si Bongbong Marcos. Hindi niya hinihit. Hindi niya binabanatan, hindi siya nagsasalita ng masama. Sino ba? Sino ang sumira dun sa mga vlogger? Sino yung nagpa-realize sa mga Duterte supporter vlogger na napunta sa unit team at ngayon na-realize nila na nabudol sila? Na ako naman ay tawa ng tawa. Alam niyo kung sino nagpa-realize sa kanila? It's not BBM. It's not VP Sara Duterte. Kung hindi yung galaw ni Tamba. Naalala nyo? Si Tamba ang lahat ng gumawa ng gulo na to para ma-divide. Dati nga united kuno ang Duterte supporter at ang Marcos supporter. United kuno yan eh. Magkano yan eh? Magkabati yan, magkaibigan yan eh. Pero nung pinasukan na ho ni Tamba ng pagiging insecure niya kay BP Sara Duterte, pagiging praning niya kay BP Sara Duterte, ano nangyari? Dahil doon, sinubukan niya sira-sirain, unahin. Tapos, di ba? Pati mga vlogger. Kaya nga pansinin ninyo, di ba, yung sabi nung bungal na vlogger, kahit Duterte vlogger, okay yan, basta purihin lang. Kasi nga alam nga nila na dati namang yung mga yung iba hindi lahat yung iba mga Duterte support vlogger noon, nasa kakampi naman nila dati. Kaya nga pinipilit pa nilang ibalik sa pamagitan ng datong. Pero wala sinira nyo talaga kasalanan nyo yan. Kaya kayong mga ensimada vlogger, huwag kayong magalit kay BP Sara Duterte. Yung ale nananahimik, hindi nagsasalita. Kayo, yung amo ninyo, yung nagbabayad sa inyo, yan ang may kasalanan kung bakit nawala ang Unitae. Di ba? Kasalanan niya yan. Kung sinakyan niya lang at hindi siya nakipagkontrahan dito kay BP Sara Duterte, hindi sana Unitae pa kayo ngayon. Di sana kami na lang utuli. Kami na lang, hindi totoo ilan lang kami nun Mantakin mo, ilan lang kami lumaban nun? Ilan lang kami Duterte supporter na lumaban nun against Unitae? Ilan lang kami nun di ba? Gusto nyo nga kami saktan Kulang na lang talaga. Sakalin nyo ko batuhin nyo ko. Hindi totoo. Aniwala kayo kung mababasa nyo yung mga message sa akin, mga email sa akin, di ba? Talagang gusto kong saktan, gusto kong batuhin. Pag nakita daw ako, susuntukin daw ako, mga ganon, mga ganyan, mga message sa akin ngayon, panay ang yakap. Hindi totoo naman panay ang yakap nung pagpunta ko nga sa Japan Diba, yun ang unang-una sabi sa akin Banat bay, galit na galit kami sa iyo noon, pero mali pala kami. Mapayakap nga Banat bay, pogi ka pala. Sabi ko naman sa inyo ayaw nyo kasing maniwala totoo. Di ba? Again hindi ko sinasabing ako lang Hindi ko sinabing ako lang. Iilan lang yung mga talagang Duterte supporter, Duterte vlogger na nanatili kay Pangulong Duterte. Hindi ko ito pinagyayabang. Ang punto ko lamang po dito ay simple. Iilan lang kami, lahat nasa inyo. Supposedly, unit team sana kayo. Supposedly sana, it will be a strong tandem on 2028. Ang problema, may umextra. Nasabi nga ni Romualdez, anong sabi ni Aimee? Hindi ka naman Marcos, si Romualdez ka naman Yeah? Which is true. Yung amo ninyo ngayon, kayo mga ensimada vlogger, hindi naman Marcos yan Isipin nyo to kayong mga ensimada vloggers na pinagtatanggol si Bongbong Marcos, pero alam nyo na kumukuha kayo hindi naman kay Marcos At dahil sa paninira nyo kay BP Sara Duterte, ang nasisira
ang napuputukan si Bongbong. Yun yung totoo. Nagigets nyo? Ibig sabihin lang, simpleng-simple lang mga kababayan. Sabi nga in behalf of 5,100 na nanonood sa... Tangina mo, Diego Ibarra Ano ka talaga panggulo ka In behalf of 5,100 na nanonood. Kayo ang may kasalanan, kayong mga Ensaymada vloggers. Tigilan nyo kaya si VP Sara Duterte? Tingnan ninyo. Wala paano nila titigilan? Kailangan may ganun Di ba? Wala silang sahod pag hindi nila binanatan si VP Sara Duterte. Tama ba mga kababayan? Tama? Tuloy natin to Sa ngayon, nakatuon daw ang atensyon ni VP Sara sa kanyang tungkulin bilang pangalawang Pangulo at pagiging kalihim ng Department of Education. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang botante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.